Umalingaw ang putok ng baril habang nakapwesto ang mga tangke malapit sa Indonesian hospital sa northern Gaza. Hindi malinaw kung kailan nakunan ng video pero ayon sa Palestinian media, tinamaan ng artillery fire ang ospital. Itinanggi rin ng staff ng ospital na may mga militante sa loob. Wala pang pahayag tungkol dito ang Israeli military. Naglabas naman ng Israel ng mga panibagong video ng mga airstrike laban sa infrastruktura ng Hamas at weapons depot sa Gaza. Anila 3 Hamas company commander ang patay. Sa video namang ito mula sa Hamas, kita ang bakbakan sa Rantisi Hospital sa Gaza City. Dati nang inakusahan ng Israel ang Hamas ng paggamit sa mga ospital at mga sibilyan bilang human shield, bagay na itinatanggi ng grupo. Naglabas ang Israel ng video na anilay patunay na may mga bihag na dinala sa Al-Shifa Hospital matapos ang pag-atake sa Israel noong October 7. Ipinakita rin ng Israel ang tunnel umano ng Hamas sa ilalim ng ospital na may lalim na 10 metro at habang 55 metro patungo sa blast-proof na pintuan. Nauna nang inamin ng Hamas na may tunnel network nga sila sa Gaza pero wala raw ito sa ilalim ng mga sibilyang infrastruktura gaya ng ospital. Kahapon, mahigit 30 premature na sanggol ang inilikas mula sa Al-Shifa. Ang ilan sa kanila na itawid na sa Egyptian side ng Rafah crossing. Nauna nang sinabi ng Gaza Health Ministry na 8 sanggol ang nasawi sa Al-Shifa dahil sa kakulangan ng kuryente at gamot. Ayon sa Gaza Health Ministry, nasa 13,000 na ang patay kabilang ang mahigit 5,000 bata mula na magsimula ang airstrikes ng Israel. Kasunod yan ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7 kung kailan mahigit 1,000 naman ang nasawi. Bukod sa kakulangan sa tubig, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan, problema ng mga nananatili sa temporary shelter sa Gaza ang malakas na ulan at hangin. Sa gitna nito, sinabi ng Houthi group sa Yemen na kinubkob nila ang isang barkong Israel umano sa Red Sea. Anila, tinatrato nila ang crew ng barko alinsunod sa Islamic principles and values. Ayon naman sa Israel, British-owned at Japanese-operated ang cargo ship. At ayon sa Japanese company na nag-ooperate sa barko, Pilipino ang ilan sa mahigit 20 crew. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DFA tungkol dito. Dati na nagpahayag ang mga Houthi ng suporta sa mga Hamas fighter na lumalaban sa Gaza. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.